Purihin ang Diyos, tayo po ay nasa ating palatuntunan, ang tugon. At ang ating topic for today, Jesus, the truth. The truth is Jesus. So again, ang challenge ko sa inyo, aim high, by all means, do and achieve it. Manalangin tayo. O Diyos, aming Ama, Ikaw ang may likha at Ikaw ang nag-anyo at Ikaw ang may gawa sa lahat ng nalikha. Sama kami. At puspusin mo kaming lahat ng iyong Espiritu at malusaw ang laman sa aming buhay at mababad sa iyong Espiritu at sa iyong salita ang aming puso. Sa iyong kalwalatian sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So, ang layunin ng pagkalikha sa atin ay para magbigay tayo ng parangal, papuri at luwalhati sa Ama. Kaya naman, kailangang tayo ay lumakad na banal, makadiyos, matuwid, at mananagumpay at kahawig ni Kristo sa bawat araw. Kaya nawain natin na ang katotohanan ay ang Panginoong Hesukristo. At dahil siya ang katotohanan, kailangang siya ang magi nating buhay. At ikaw at ako ay magtatagumpay dahil maliwanag ang kasulatan, ang Biblia. That you shall make your way prosperous and you shall attain to good success. If we meditate on the Word, sa lumang tipan, ang tinutukoy ay the law. Nang ibig sabihin, it is the Word. Ang Biblia ay lumang tipan at bagong tipan. At ito ay salita. Ang kabuuan ng salita ng Diyos ay nasa luma at bagong tipan. Kaya kailangan tayo ay mag-aral, kailangan tayo ay manalangin upang matutunan nating makilala ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang kabuuan ng kasulatan. At kailangan ang ating isabuhay ay ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang buhay. Kaya't napakaliwanag, manatili tayo kay Jesus at hayaan natin ang salita niya ay nananatili sa atin. Dahil tayo ay makaabot sa mabuting tagumpay, good success. So if you meditate, if you observe to do, kapag iyong siniyasat ang salita, kaya tayo ay may pag-aaral para masiyasat natin ang salita, hindi para lang magkaroon tayo ng karunungan sa ating isipan, kundi tayo ay makapagsagawa nung ating na pag-aaralan at ito'y maging bahagi ng ating buhay. Sa gayon, magiging maunlad ang ating puso at magiging maunlad ang ating isipan. So, ang unang magaganap na kaunlaran ay sa ating puso at sa ating isipan. Kaya kailangan tayo ay laging nag-i-invest ng lahat ng katotohanan sa ating pangloob. We have to invest internally. At dahil tiyak na tayo makakaabot sa mabuting tagumpay, we shall attain to good success. If we meditate on His Word, if we observe His Word and desire to do His Word, then our ways will be prosperous. Doon pa lang sa intensyon na ang salita ng Diyos ay ating may sa buhay, tayo ay naggagawa na ng maunlad na daan. Matagumpay na landas upang maabot natin ang mabuting tagumpay. Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang susi sa pagtatagumpay. Ang susi ay nagbubukas at nagsasara. Kaya't ang gamit ng susi ay pagbubukas at pagsasara. At unang-una ang susing kailangan natin upang mabuhay tayo sa katotohanan because the truth is Jesus. Sa John 8:31 and 32. John 8:31, 32.
kailangang alam natin ang katotohanan. So sa John 8:31 and 32, then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. In my word, meaning the whole Bible. Singular, in my word. Jesus is the living word. The Bible is the written word. So if we have the living word, who is Jesus, and we read, study, hear the written word, then we shall have the lights, the light, the truths, and the way will open up. So for us to attain to good success, there are at least 8 keys or 7 keys na nais kong ibahagi sa inyo. So the first key is trust. Trust in Jesus is a must. Psalms 37:5. Psalms 37:5. Ating unawain, trust is a must. Pag sinabi pong must, you cannot do without. No option pag sinabing must. Ito po ay dapat na isagawa. So the first key to good success is to trust Him. Sa 37:5 ng Psalms, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So, thy way, ano yung iyong pamamaraan? Ito po ay yung pangarap na inilagay sa atin ng Diyos. Paano natin isasakatuparan ang ating pangarap? Ano ang ating pamamaraan? Kailangan ang pamamaraan natin, pamamaraan ng Panginoong Jesus. Kaya ating ipagkakatiwala yung gagamitin nating pamamaraan at ang pamamaraang ating gagamitin ay ang pamamaraan ng Panginoong Jesus. So if we have the dream, then we ought to know that and make sure that that dream is from God. And to fulfill that dream, we need to understand and know how will be the way of the performance of it. Ano ang pamamaraan para sa katuparan at kaganapan nito? Kaya kailangan alamin natin ang pamamaraan ng Diyos. At ang pamamaraan para maisagawa natin at maisakatuparan ng pangarap ng Diyos, kailangang nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang ikalawang susi is to embrace grace. Sa Ephesians 2:8, we were saved by grace through faith. It is not of ourselves. It is the work of God alone. So our salvation is by grace through faith. None of us, none of our work. So, Ephesians 2:8, napakahalaga po nitong katotohanan ito. We have to embrace grace. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, verse 9, lest any man should boast. So, ang kaligtasan natin ay by grace. So, we have to embrace na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating lakas at sa pamamagitan ng ating pamamaraan. Tanging biyaya ng Diyos kung bakit tayo naligtas at tanging biyaya ng Diyos kung bakit tayo pinagpapala at tayo'y sumasampalataya doon sa biyaya. By grace through faith. Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananalig. So, embrace grace. So, the first key is to trust God.
Kailangan tuloy-tuloy na nagtitiwala tayo sa Diyos at kailangan ating pinaniniwalaan ang biyaya ng Diyos o ang grasya. At ang pangatlo, kailangan umunlad ang kapayapaan sa ating puso. So, peace has to increase. Sa Hebrews 12:14. Ito po ay napakahalaga at kailangan ito ay ating pahalagahan. Sa kahalagahan, kailangan ito ay ating pahalagahan. At ang sabi ng Hebrews 12:14, Hebrews 12:14. So, trust is a must. And then, ang pangalawa, we have to embrace grace and then increase of peace. Sa 12:14 ng Hebrews. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So, kailangan tayo po ay payapa sa ating pakikipagkapwa-tao. Kaya nga ang utos ng Panginoon, love your enemies, do good to those who hate you, and bless those who curse you, and pray for those who despitefully use you. Kaya kailangan payapa ang ating buhay, payapa ang ating isipan, payapa ang ating puso, payapa ang ating kaluluwa, payapa ang ating buong kapaligiran. At ito'y mangyayari lamang kapag ating pinaunlad ang kapayapaan. We are peacemakers. Blessed are the peacemakers, for they are children of God. So tayo manggagawa ng kapayapaan. Kapag may nag-aaway, tayo nananalangin para sila ay magkasundo. Kapag mayroong umaaway, tayo nananalangin na sila ay magkaroon ng kapayapaan sa atin. Huwag mainggit at huwag magselos. Kaya sa pagkakataon sandaling ito, nais kong inyong maunawaan that the truth is Jesus Christ. Kaya kung tayo po ay laging titingin sa Panginoon, magiging maunlad po ang ating buhay. Kaya mapagpala po kayo ng Diyos at tuloy-tuloy na ating maunawaan that all we need is no one but Jesus. Babalik po tayo pagkatapos po ng isang patalastas. Kung ang aalisin mo yung takot, Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Nagbabalik po ako. A merry heart doeth good like a medicine. The joy of the Lord is our strength. Kaya nga po, si Jesus ang daan, si Jesus ang ilaw, si Jesus ang buhay, at si Jesus ang katotohanan. At kailangan tayo ay laging nakatingin sa Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang ating kailangan. Si Hesukristo hindi nagbabago. At siya ang tanging daan patungo sa Ama, at si Hesukristo lamang ang kailangan ng lahat ng tao. At ang pangalan ni Jesus ang tanging pangalan na pinarangalan ng Ama. Sa Philippians 2:9. Philippians 2:9. Kaya kailangan tayo ay nakatingin lagi sa Panginoong Jesus. At kailangan ang ating pinagtitiwalaan ay tanging ang pangalan ng Panginoong Jesus. Philippians 2:9. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. So the name of Jesus is above every name. Ano po ang ibig sabihin? Ang bawat bagay po ay may pangalan. Ang sakit ay may pangalan. Ang kabiguan ay may pangalan. Ang kahirapan ay may pangalan. Lahat po ay may pangalan. Ang bawat tao ay may pangalan.
bawat lugar ay may pangalan, bawat hayop ay may pangalan, at tanging ang pangalan ni Jesus ang nasa ibabaw ng bawat pangalan. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus ay mas mataas sa pangalan ng anumang kahirapan. Ang pangalan ni Jesus ay nasa ibabaw ng lahat ng pangalan ng sakit o ng karamdaman. Ang pangalan ni Jesus ay nasa ibabaw ng lahat ng kaguluhan at kalituhan. Mataas ang pangalang Jesus. Jesus' name above every name. Kaya't ang kailangan lamang natin ay ang Panginoong Jesus. Ang isa pang susi ay manalangin tayong lagi. Manalangin tayong lagi. At ang ating panalangin ay paghingi sama sa pangalan ni Jesus. Ano man ang ating kailangan ay ating hingin sama at sa pangalan ni Jesus ating matatanggap ang ating kahilingan. At ang susunod na susing kailangan natin ay ang pag-asa para tayo ay makapagtagumpay. We need hope in order to cope with whatever problem that we might experience. Hope and cope. Kaya nga, kung may pag-asa ka, at huwag mong aalisin ang pag-asa. Sapagkat ang pag-asa ang nagbibigay ng kalusugan, ang pag-asa ang nagbibigay ng kaginawahan, ang pag-asa ang nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan at katatagan. Kaya huwag mong aalisin ang pag-asa. Hope deferred dry at the bones. Kapag ipinagpaliban mo ang pag-asa, matutuyo ang utak sa buto. Kaya kailangan tayo tuloy-tuloy na ang pag-asa ay sa Diyos. At kung sakaling tayo ay nasa pagsubok, kung sakaling tayo nasa imposibleng sitwasyon, we have to bless ourselves. Kailangan tayo ay magdiwang at matuwa sa lahat ng nangyayari sa atin at ating purihin at laging sambahin ng Diyos. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Tinawag sang-ayon sa kanyang layunin. At ano ang layunin ng Diyos? Na ikaw at ako ay maging buhay na saksi. Na ikaw at ako ay maging kasangkapan sa pagkakasundo, sa pagbabalik loob ng lahat ng tao, pabalik sa Diyos, na tayo ay isinugo ng Diyos sa bawat tao. Kaya unawain mong mabuti, magpatuloy kang sumasampalataya, sapagkat ang mga sumasampalataya ang tatanggap. Kaya kung sumasampalataya ka na si Jesucristo na kaisa-isa tanging bugtong na anak, kung ito'y ibinigay sa iyo at sa akin, hindi kaya ibigay ng malaya ang lahat-lahat ng ating kakailanganin. Si Jesucristo lamang ang tangi nating kaligtasan. Kaya kung nasa iyo si Jesus, ikaw sa buo mong pagkabuhay sa ibabaw ng lupa. Remember, we have one life and it will soon be past. It is only what is done for Christ that will last. Tough times never last, but tough people do. Hindi makapananaig ang mahirap na buhay. Hindi makapagpapatuloy ang mga imposibleng sitwasyon. Hindi makatatagal ang mga mahihirap na daan. Kung ikaw ay magpapakatibay, kung ikaw ay magpapakalakas sa Diyos, hindi ka madadaig ng pagsubok. Hindi ka mapanghihina ng mga suliranin. Sa halip, ikaw ay magiging masigla. Sa halip, ikaw ay magiging matibay. Sa halip, ikaw ay magiging matatag. Sa halip, magliliwanag ang iyong espiritual na mga mata at makikita mo na ang nangyayari sa natural ay nangyayari din sa supernatural. Kaya kung ano ang ginawa mo sa natural, may katapat na ginagawa rin sa supernatural. Kapag ikay nagtanim,
ang Diyos ang magpapatubo at magbibigay ng masaganang ani sa iyong itinanim. Kapag ikay nagtiwala sa Diyos, ang bukas na langit ay kanyang pakikilusin at pasusundin sa iyo at liliman ka ng kanyang malabay na pakpak at ikaw ay laging sasamahan niya at ikaw ay laging pagtatagumpayin niya. Kaya buong-buo na paniwalaan mo na ang buhay ay tungkol lahat ay kay Jesus. Sa paglilihi sa atin, ito ay tungkol kay Jesus. Sapagkat ikaw at ako'y nilikha para kay Jesus. Ang ating pagkabuhay ay para kay Jesus. At sa ating kamatayan ay para din kay Jesus. Kaya dapat mabuhay tayo kay Jesus para makinabang tayo sa panahon ng ating kamatayan. So my challenge is this for all of you. Life is all about Jesus. Life is Jesus Himself. To follow Jesus is to follow in the light. And to live in the light, meaning to live under an open heaven. Jesus, the way. Jesus, the truth. Jesus, the light. Jesus is everything. Jesus never changes. Jesus is constant. Jesus is all we need. Jesus is above all names. Jesus is everything. Jesus is our source of blessing. Jesus is the source of our healing. Jesus is the source of our finances. Jesus is the source of all our hope. Jesus is everything. Kaya kung pagpapasyahan mo ngayon na si Jesucristo lamang, wala nang iba. Si Jesucristo lamang at wala nang iba. Si Jesucristo lamang at siya lamang. Si Jesucristo sa lahat ng panahon. Si Jesucristo sa bawat segundo. Si Jesucristo sa bawat sandali. Kung mabubuhay tayo na si Jesucristo lamang ang ating buhay, sapagkat tayo ay binubuhay ng Ama dahil sa Kanyang anak. At ang kapuspusan ng Espiritu ay nasa atin dahil sa Kanyang anak. Kaya our flesh has to be dissolved. Kailangang malusaw ang ating laman. At kailangang mababad ang ating puso sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At kailangan ang ating puso't isipan ay magbago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It is Jesus and His Word. The inseparable Jesus and His Word. Jesus is eternal. His Word is eternal. Heaven and earth shall pass away, but His Word shall remain forever, continually, eternally. Kaya ngayong sandaling ito, pagpasyahan mo na mawili ka na laging nagtitiwala. Mawili ka na laging ang pag-asa lamang ay si Jesus at mawili ka na si Jesucristo lamang ang iyong daingan, si Jesucristo lamang ang iyong taguan, si Jesucristo lamang ang iyong kuta, si Jesucristo lamang ang iyong tanggulan, si Jesucristo lamang ang batong buhay na iyong tinatayuan. Si Jesucristo lamang ang kailangan nating lahat. At makapangyarihang siya ay sasama, makapangyarihang siya ay kikilos, at makapangyarihang gagawin niya ang lahat ng kanyang ibig at kanyang pangarap. Our high calling is the high calling of Jesus. To know Jesus is to know how to honor, praise, and glorify God. To know Jesus is to know light. To know Jesus is to know how to live that light. Kaya, sa kabuuan, si Jesucristo lamang ang kailangan ng bawat tao. At kapag nasa iyo si Jesucristo, magliliwanag ang lahat. Magbubukas ang kalangitan. At susubaybay ang buong hukbo ng langit. At papaligiran ka ng makapangyarihan niyang pagsama. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, salamat sa katotohanan ng si Jesucristo lamang ang lahat. At ikaw, sa pamamagitan ni Jesucristo ay sumasalahat. At sa iyo ang lahat ng parangal, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat. Nagagawa namin at nagagawa ko ang takbuhin dahil
sa iyong makapangyarihang pagkilos at paggawa. Hindi ako, hindi sila, kundi ikaw. Maluwalhati ang banal at nakilamang pangalan naman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at tumanggap ng kagalingan ng lahat at tumanggap ng malayang daloy ng kasaganaan ang buhay ng bawat isa. Ito ay kanilang kamtin. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, tayo ay nasa palatuntunan ang tugon. At ang ating pag-aaral ngayon ay may titulo, The Way is Jesus. Tayo ay manalangin. O Diyos aming Ama, ang salita ay katotohanan. At ang banal na kasulatan, nandun ang iyong kapangyarihan. Kaya heto na muli ang iyong alipin. Ilagay mo ang lahat ng katotohanan sa aking labi at ito ang pumailan lang sa himpapawid. At ito ay masagap ng lahat ng iyong itinakda na pagpalain sa pangalan ni Jesus. Aim high. By all means, do and achieve it. It's all about Jesus. Light is Jesus. Light is Jesus. The way is Jesus. Our purpose of living and the purpose of humankind for living is to give honor, praise, and glory to the Father. And it is required of all of us to be holy, to be godly, to be righteous, to be overcomers, and to be Christ-like. Kaya't napakahalaga na tutunan natin ang buhay ay si Jesus. Natutunan natin na ang ilaw ay si Jesus. At ngayon, si Jesus ang daan. Tanging buhay, tanging ilaw, tanging daan. At ang lahat-lahat tungkol sa buhay ay si Jesus. Sa John 14, verse 14. Sa John 14, verse 14. John 14, verse 4. John 14, 4. And whither I go, ye know, and the way you know. Kung saan ako paparoon, sabi ni Jesus, nalalaman ninyo, at ang daan, alam din ninyo. The way is Jesus. Verse 5. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? So, maliwanag po na si Tomas, bagamat siya ay sumusunod sa Panginoon, subalit siya yung alagad na hindi maniwalang si Jesus ay nabuhay mula sa patay. At siya ay nagsabi
na narinig ng kanyang mga kasamahan, maliban na mahawakan ng aking kamay ang sugat sa kanyang katawan, hindi ako maniniwala na siya ay nabuhay. Kaya siya ay tinagurian Doubting Thomas. Huwag natin siyang hatulan dahil siya ay pinili ng Panginoon na maging kanyang alagad at kanyang apostol. So, ipinakikita dito ang nagliliwanag na katotohanan. It is not the man, but it is Jesus who called the men. Hindi po itong mga lalaking ito ang mahalaga. Ang mahalaga po ay si Jesus na tumawag sa kanila. Sapagkat nasa Panginoong Jesus ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kaparaanan upang baguhin ang bawat tao. At kahit si Pedro ay adelantado, at kahit si Juan ay makupad, at kahit ang kambal na si Juan at si Santiago ay naghahangad sa mataas na pwesto sa paghahari ng Panginoon, ito'y hindi pinahalagahan ng Panginoon. Sapagkat ang mahalaga ay yung kanyang balak at yung kanyang intention dito sa 12 ito. Nang isa ay Judas pa. Kaya hindi niya pinahalagahan ang pagiging mapag-alinlangan ni Tomas. Ang mahalaga ay yung kanyang balak. At sino man tayo, hindi mahalaga yung ating mababang pag-uugali. Ang mahalaga ay siya na magbabago sa bawat isa sa atin. At bawat isa sa atin ay may magandang kinabukasan. Sapagkat ang ating kabiguan ay hindi katapusan ng buhay. Ang ating pagkalugi ay hindi ibig sabihin ay tapos na sa atin ng Diyos. Kung matagal man bago matugon ang ating panalangin, hindi ibig sabihin ay nakalimutan na tayo ng Diyos. Kaya hindi isinaisan tabi ng Panginoon si Tomas. At ang sabi niya sa verse 6, Jesus saith unto him, personalize mo yung kanyang sagot, bagamat kasama yung mga alagad. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa lumang tipan ang paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng batas. Sa bagong tipan, ang paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga kung ating papansinin ay binigay ang batas at si Jesus ay dumating. The law was given to Moses and to all Israel. But Jesus comes. Si Jesucristo dumating. Ang grasya na dala ni Jesucristo, ang katotohanan si Jesucristo mismo ay dumating. At sa lahat ng nag-aalinlangan, ang salita ng Panginoon, I am the way. I am the truth. I am the light. The way is Jesus. The light is Jesus. The light is Jesus. All about light is Jesus. So, the constant in all problems is Jesus. Jesus is unchanging. Kahit saan mo gamitin si Jesus o ang pangalan ni Jesus, sa paghingi sa Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kagalingan, sa pangalan ni Jesus, sa pagtatagumpay, sa pangalan ni Jesus. Bagamat hindi maganda yung pangungusap na gamitin mo ang pangalan ni Jesus, subalit ating unawain na ang pangalan ni Jesus ay applicable sa lahat.
Kaya nga ating unawain, Jesus the way, Jesus the light, and Jesus the light, and Jesus the truth. At si Jesucristo lamang ang daan patungo sa Ama at walang makaparuroon sa Ama malibang sa pamamagitan ng anak. At wala ring makalalapit sa anak malibang ipagkaloob ng Ama. Kaya kung ang tao ay hindi pa rin matanggap na si Jesucristo lamang ang kanyang kailangan dahil hindi pa ipinagkakaloob sa kanila ng Ama. It is that simple. Napakasimple po. Kaya kung hindi matanggap ng tao si Jesus ay Diyos, hindi ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Nakalulungkot, pero wala tayong magagawa sapagkat ang Ama ang may sariling kapasyahan kung sino ang kanyang pagkakaloobang makalapit sa kanyang anak at makatawag sa kanyang pangalan. At kapag tinanggap ng isang taong si Jesus ay Diyos na totoo, si Jesus naman ang gagawa ng paraan para ang tao na tinanggap siya ang Mesiyas. Si Jesus naman ang gagawa ng kaukulang mga pamamaraan para yung taong naniniwala sa Kanya ay dalhin naman niya sa Kanyang Ama. Kaya kailangan natin si Jesus. At kapag kinailangan ng tao si Jesus, ibig sabihin, sinangayunan siya ng Ama na kailanganin niya si Jesus. Kaya wala pong pagtatalunan. Dahil kung ayaw tanggapin ng taong si Jesus ay Diyos na totoo, ang dahilan dahil hindi ipinagkaloob sa kanila ng Ama na tanggapin ang katotohanan ito tungkol kay Jesus. Kaya ating unawaing mabuti, kailangan ng sangkatauhan ang kaligtasan at ang tanging pamamaraan sa kaligtasan at ang tanging gamit upang maligtas ang tao ay tanging si Jesus. Kaya kilalanin ng bawat tao na kailangan niya si Jesus. Araw-araw kailangan ko si Jesus. Parang bago akong silang sa bawat araw ng aking pagising. At sa sandaling ito, nais kong inyong maunawaan. Wala kang kailangan kundi si Jesus because Jesus never changes. Jesus remain constant. Jesus is our true Savior and our true friend, King and Lord. So kayo ay magpatuloy na lumakad sa pagpapala at sa kaliwanagan sa pamamagitan ng katotohanan. At si Jesus ang katotohanan. Siya lamang ang daan at siya lamang ang buhay at siya ang katotohanan. Napakaganda po ng ating paglalim sa katotohanan. Pero babalik po ako pagkaraan ng isang patalastas. So, ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Nagbabalik po ako na nag-umapaw ang sobrang galak sa aking puso dahil nalalaman ko by faith na kayo'y nag-uumapaw din sa sobrang paglangoy sa katotohanan inyong natatanggap. Magsiunlad kayo. Kaya Jesus is the light, the way, the truth. At ang lahat tungkol sa buhay ay tungkol kay Jesus.
So we must aim high and by all means do and achieve it. Aim high, and the high calling of God is in Jesus. Sa Acts 16 verse 17. Acts 16 verse 17. Ito ay tumutukoy sa daan. Daan ng kaligtasan. Acts 16 verse 17, at ito ay tanong. At ang katanungan sa verse 17, the same followed Paul and us, and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. The way of salvation. The way of salvation, the way is Jesus. Sa verse 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? So Jesus is himself salvation. What must I do to be saved? Verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Maniwala ka at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Bakit ba kailangan ng tao ang kaligtasan? Bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Dahil kailangan po na makalapit tayo lagi sa Diyos. Kailangan po na laging tayo ay nasa piling ng Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ikaw at ako ay samahan. At siyan po ang dahilan kung bakit kailangan ng bawat tao sa Jesus. Upang ang tao ay makalapit sa Ama. At kapag tayo ay nakalalapit sa Ama, tayo ay Kanyang masasamahan. Sa Hebrews chapter 9, verses 8 and 9. Hebrews 9, 8 and 9. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing. Ano po yung first tabernacle? At yun po ay yung nandun po sa templong itinayo doon sa Jerusalem. At kailangan yun ay magiba upang makapagtayo ng panibagong templo na hindi itinayo sa pamamagitan ng kamay ng tao, kundi itinayo sa pamamagitan ng pamamaraan at kapangyarihan ng Diyos. Verse 9, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Kailangan pong maunawaan natin ang ating buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan. Yun pong pag-aalay ay upang ang ating paglapit sa Diyos ay maging makapangyarihan na tanggap ng Diyos. Ngunit ang ating kaluluwa ay nasa sangkap ng apat na kasangkapan. The soul consists of 4 elements: the mind, the emotion or the heart,
the conscience in the willpower. Kaya kung atin pong papansinin, the conscience act as umpire or judge. So, bilang po tagahatol, pansinin po natin, the mind, the will, and the heart or the emotion. So, ang budhi, ang hahatol, kung tama ang ating iniisip. Ang budhi ang magpapasya kung tama ang ating nararamdaman. Ang budhi ang magpapasya kung ating ipagpapatuloy na gawin ang ating iniisip at ang ating nararamdaman. Kaya para maging tanggap ang tao sa kaniyang isipan, sa kaniyang damdamin, at sa kaniyang ibig gawin, kailangang ang budhi ay maliwanag. Kaya yung pag-aalay ay para doon sa tatlong yun, pero hindi sapat para sa budhi. Bakit? Sapagkat ang tao sa kanyang budhi ay nagpapasya kung tama ang kanyang ginawang pag-aalay o paghahandog. Ngunit hindi dapat na mapasa katungkulan ng budhi ng tao ang pagtanggap kung tama ang kanyang ang kanyang inialay. Kaya ang sabi rito, itong mga alay na ito hindi makapagsasaayos ng budhi. So, ang sabi po dito, could not make him that did the service perfect as pertaining to the conscience. Sino po ba yung naggagawa ng pag-aalay? Una, ang mga Levita. Pangalawa, ang saserdote. Pangatlo, ang mataas na saserdote. So, sa outer court ay mga Levita. Sa holy place ay ang mga saserdote. Sa holiest, ang mataas na saserdote. At kung ating uunawain, may pagkakataon na ang mga Levita ay magpapalagay na tama yung kanilang pag-aalay na ginagawa. At ang saserdote ay pwede ring magpalagay na tama yung ginawa ng mga Levita. At ang mataas na saserdote ay pwede ring magpalagay na tama ang ginawa ng Levita at ng saserdote. Sapagkat sila may budhi. Subalit, hindi sila ang pwedeng humatol kung tama nga yung pag-aalay. Tanging ang Diyos. Kaya kapag tinanggap at tama yung kanilang pag-aalay, yung banal na pagkilos ng Diyos doon sa dakong kabanal-banalan, ang mataas na saserdote na may dala ng mga alay, kapag hindi siya namatay doon sa holiest, ang ibig sabihin, naghahapa siya ang Diyos na tama ang lahat ng paraan ng pag-aalay. Ngunit sa bagong tipan, ang Panginoong Jesucristo mismo sa verse 22 ng Hebrews 9, at ang sabi dito, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Verse 24, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but unto heaven itself now to appear in the presence of God for us. So, si Jesucristo po ay hindi katulad ng mga taong saserdote. Si Jesucristo po ay hindi pumasok doon sa nilikha ng taong dakong kabanal-banalan. Si Jesucristo ay mismong pumaroon sa langit. At doon kanyang inialay ang kanyang natapos na gawa doon sa krus. At si Jesucristo lamang ang tanging daan para sa ating buhay, para sa ating kabanalan, para sa ating kaligayahan. Tanging si Jesucristo lamang. Kaya ako'y maligaya dahil kay Jesus, at ako'y buhay dahil kay Jesus, at ako'y nakapagpapatuloy na saksi ni Jesus dahil sa Kanya. Manalangin tayo, O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Salamat sa liwanag ng iyong pagbibigay at pagsisiwalat ng katotohanan.
Sa iyo ang kaluwalhatian, Ama. Salamat, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. At kung si Jesu Kristo hindi pa Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, sundan mo ang panalangin ito at sabihin, Jesus, sinusuko ko ang aking buhay, tinatanggap kitang aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasang natanggap ko sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kayo'y nagsigaling. Kayo ay pinagpala dahil kay Jesus. Napakasarap ng buhay. Kaya sa palatuntunang ito ang tugon, magpatuloy tayo sa pangalan ni Jesus. God bless at sa susunod na serye.